ang alamat ng manananggal. Noong unang panahon, sa pusod ng makapal na kagubatan sa lalawigan ng Catanduanes, may isang maliit na baryo na tinatawag na San Roque. Tahimik at payapa ang pamumuhay ng mga tao roon. Ngunit isang gabi, isang kakaibang nilalang ang nagsimulang maghasik ng lagim. Isang nilalang na kayang paghiwalayin ang kalahati ng katawan at lumipad sa dilim ng gabi, ang manananggal. Ang lahat ay nagsimula sa isang dalagang nagngangalang Aludra. Si Aludra ay kilala sa kanilang bayan bilang pinakamagandang babae, maputi, may mahahaba at makikintab na buhok, singkit ang mga mata at may tinig na parang musika kapag siya ay nagsasalita. Bukod sa kanyang kagandahan, siya ay mapagkumbaba at laging tumutulong sa mga nangangailangan. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung mahilig kayo sa mga kagaya nitong kwento, maaari bang pakisubscribe ang ating channel at huwag kalimutang i-like ang ating video. Malaking tulong ito para sa katulad kong content creator. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Ngunit dahil sa kanyang taglay na kagandahan, maraming lalaki ang naakit sa kanya, kabilang na si Lucio, isang binatang maginoo at anak ng datu. Sa kabila ng pagmamahal ni Lucio kay Aludra, lihim nitong ipinagkasundo ang dalaga sa isang matandang mangkukulam, kapalit ng kapangyarihan at kayamanan. Hindi pumayag si Aludra na mapasakamay si Lucio. Dahil dito, sa matinding galit at pagkapahiya, isinumpa siya ng mangkukulam. Sa saliw ng hangin at kidlat sa gitna ng kagubatan, isinagawa ang ritual ng pagsumpa. Sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, ang dalaga ay magiging isang manananggal. Tuwing gabi ng kabilugan, kusang humihiwalay ang katawan ni Aludra mula sa kanyang baywang. Lumalaki ang kanyang pakpak na parang sa paniki, humahaba ang mga kuko at tumitindi ang kanyang pagnanasa sa dugo at laman ng mga inosente. Sa isang iglap, ang dating mabait na si Aludra ay nagiging isang mabagsik na halimaw. Nagpatuloy ang kanyang pagpapahirap sa baryo. Minsan, nawawala ang mga sanggol. Minsan naman, ang mga bagong panganak na ina ay nakikitang walang buhay kinabukasan. Lahat ay nababalot ng takot tuwing sumisilip ang bilog na buwan. Ang mga matatanda ng San Roque ay nagtipon upang magpulong. Ayon sa matanda nilang si Lola Basyang, may paraan upang tapusin ang kasamaan. Kung sino man ang makakahanap ng katawan ng manananggal at magbubudbud dito ng asin o bawang bago sumikat ang araw, magwawakas ang kanyang sumpa. Lumakas ang loob ng isang batang mangingisda na si Dario. Matagal na niyang lihim na minahal si Aludra at ayaw niyang makita itong tuluyang maging isang halimaw magpakailanman. Kaya't isang gabi ng kabilugan ng buwan, sinundan ni Dario ang mga yapak ng manananggal patungo sa kagubatan. Doon, nakita niya ang nakatiwangwang na kalahating katawan ni Aludra sa isang madilim na siwang ng puno ng balete. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Dumukot siya ng asin mula sa kanyang bayong at maingat na ibinuhos ito sa katawan. Maya-maya, narinig niya ang malakas na alulong ng nilalang mula sa itaas. Mabilis itong bumaba, pilit na hinahanap ang kanyang katawan. Ngunit huli na ang lahat. Natagpuan ni Aludra ang kanyang katawan na natabunan ng asin. Sa unang sinag ng araw, nagsimulang magsunog ang balat ng manananggal. Ang dating matapang na nilalang ay nagsimulang magmakaawa, ngunit walang makakapigil sa hatol ng sumpa. Sa harap ng madla, nagliyab si Aludra at naging abo. Nang bumagsak ang huling abo sa lupa, isang malamig na hangin ang dumaan. Sa bulong ng simoy, narinig ni Dario ang huling tinig ni Aludra. "Salamat Dario, napalaya mo ako." Mula noon, naging alamat sa buong Catanduanes ang kwento ng manananggal. Itinuro ito ng matatanda sa mga bata, hindi upang takutin sila,
kundi upang ipaalala ang kasamaan ay bunga ng pagtataksil at kasakiman. Ngunit sa pag-ibig at tapang, ang sumpa ay maaring mapawi. At sa tuwing sumisilip ang bilog na buwan, sinasabi ng mga matatanda na maririnig pa rin sa hangin ang mahinang pag-awit ni Aludra. Malaya na sa wakas.